Yes, aha. Good evening po sa inyong lahat. At ito po si OG Cruz para sa 2 oras na pagsasama natin dito sa Showbiz Watcher Radio Show. Siyempre, ang special nating edition, ang Tuesday edition. Kasi nga ho, ang ating guest na si Attorney Loida Nicolas Lois ay usap na gawin na natin ngayon ang interview dahil bukas ay hindi siya pwede, that's why. So, pabatiin muna natin ang ating co-host na walang iba kundi si DJ Merlin. Hello, DJ Merlin. Hello, good evening po dito sa America at good afternoon naman po dyan sa Pilipinas. Sa mga happy listeners natin dito sa Radyo Filipino America. Kumusta po kayong lahat? Yes, oo, Merlin, at inindyan tayo ni Jackie. Mukhang tinatamad yata pumunta ngayon dito. Ayan ka na naman, OG. Puro ka Indian. Kagabi, inindyan daw kami naman ang pinagbintangan mo nag-Indian. Oo, alam niyo naman. Sinulo mo naman Every Monday naman talaga meron Oo, di ba? Akala ko rest ka rin dahil 2 araw ka nag-drive. Wow! Kaya nga. So, ang dami nating napuntahan na event nung nakaraang Sabado at Linggo, di ba? So, we're really busy. Lalo pa ako, talagang maaga pa lang ay nasa Lions Club na ako kagad for the installation, di ba? And then, pinick up nyo pa ako and then para pumunta tayo sa concert ni Jed Madela. Ano masasabi mo sa concert ni Jed Madela? Parang hindi mo yata nagustuhan, parang naiinis ka yata. Huwag mo nang i-drop up yun, OG, kung bakit. Okay? So, hindi. Ano mo sa concert ni Jet Madela? Magaling ba si Jet? Ay naman. Magaling talaga siya. He's a good singer. Good singer talaga siya. Okay na. Ganda ng boses, okay. Oo. Tapos, ang pag-welcome nila sa atin doon, napakainit din. Napakainit. Walang walang showbiz yan, Hindi showbiz, Hey, di-invite us doon sa reception nila, di ba? Sa reception nila, yung producer na si Miss Rose at saka yung kanilang pinaka-coordinator nila ron, si Miss Emmy naman. Maraming salamat po sa pag-imbita sa atin, di ba? Para manood ng concert ni Jet Madela. Oo, welcoming naman sila okay lang. Pero bumili ka ng nag-CD niya na, di ba? Kasi andun yung favorite song ko Kaya bumili ako and then sinay naman niya, nagpa-picture pa kami. Mabait si Jed. Down to earth siya. First time mo bang nakita si Jed Madela? In person, yes. In person? Sa mga parents niya lang sa TV, ganyan. Ano masasabi sa itsura ni Jed as in person talaga compared dun sa nakikita mo lang sa TV? Siyempre pag nasa TV, talagang andun na yung mga nakabili sila ng gusto and everything. Pero yung sa in-person, napaka-simpleng tao lang niya. Simpleng tao, oo. Nagbago ba siya? Sa TV, magandang projection niya Oo. Yeah, sa TV, magandang projection niya. Siyempre, ganun talaga. Pero pag yung talagang talagang as normal individual lang talaga siya. Marunong siyang bumate, ganun. Siyempre, hindi naman lahat ng celebrity, singer, ganon, di ba? Siya talagang marunong bumati, hindi katulad ng ibang may Suplado. Suplada. Meron ka na bang na-meet na suplado? In person, suplado? Talaga. O, sino naman yun? Pwede bang pangalanan? Of course! Pwede ka panganiban. Supladita yun. Supladita yan. Sarah Geronimo. Suplada ba? Oo. Suplada ba si Sarah? Sabi na napakabait daw ni Sarah Geronimo. Hindi na siya masyadong, talagang nag-family na siya Sino? Silvia Torre? No. Etang Dicher? Paraluman? Si Dayan de la Fuente. Ano yung kasabayan nila, Rosel Nava? Dayan de la Puente. Hindi kaya kakilala niyo. Oo, yung... Ano pinasikat ni Dayan de la Puente? Si Rosel Nava, alam ko talagang maraming pinasikat siya. Pero si Dayan de la Puente, parang hindi ko yata. Singil lang siya sa ASAP dati. Singil lang siya. Pero wala siya ng hit song. Wala naman ako natandaan na
nag-hit song siya pero mabait. Sina Carol Banawa. Ayan, kilalang kilala yan. Kilalang Kaya iingatan mo, di ba? Sina Totsi Guevara. Iyan, kilala rin yan, di ba? Mga kilala yan. Cody Moreno. Pero yung Diane de la Puente na sinabi mo, parang hindi ko yata na... Hindi siya masyado kasi nag-asawa agad. Nag-asawa. Ang asawa niya yung si Ian Chongson, yung sa Kabalen restaurant, na sila nagmamayari. Sila ba? Yeah. I see. Pero ang ang alam kong next na pupunta sa concert na ngayon ay itong si Basil Valdez. Aabangan natin. Inaabangan ko yan. Pero until now, wala pa rin invitation ang side ng Although, sinabi sa akin, pwede ko daw ma-interview si Basil sa August 7. Pero I don't know kung natatandaan pa ulit ng ipa-follow up ko pa rin ulit yung invitation ko for a one-on-one interview. Ang nga yan sa sa Pala Casino. Okay. Pero ang nag-i-invite sa akin is from LA. Sa LA na naman. Yung Anaheim. Oo. Sa Anaheim gagawin. Hindi dito sa Pala. I don't know kung sino ang producer dito sa Pala Casino. Ang alam ko lang sa Anaheim. Ang inaabangan nila yung sa Pala Casino, ang daming nagtatanong tungkol sa ticket, kung magkano, and then, when is the show, kung kailan daw. Meron naman yan. Kaya lang pwede naman silang umorder sa akin. Yeah, sabi ko nga sa kanila, pag umorder ka, inform ko na lang sa inyo, then sa atin na lang sila umorder. Sa akin na lang. Kasi ang mangyayari kasi niyan, tatawagan sila. Yes. Kukunin ko cellphone number nila, and then somebody will call them, yung mismong producer, and then kukunin yung credit card number nila. And then, ipadadala na lang yung ticket. Pwede naman nila atang ipadala dito sa atin, and then, lalo na yung mga talagang kakilala na natin, then we're gonna hand it out to them. Yeah, pwede rin naman yun. Oo. Diba? Pwede rin namang ipadadala na mismo sa kanila, address nila, para wala nang makarating pa rito. Baka mamaya, kung saan pa makarating dito, sa dami ng tatatanggap na letters dito. So, kung sa kanila, mas madaling makita agad. More convenient. Oo. At saka yung kukuha talaga noon, may cellphone number, may tatawag talaga sa kanilang cellphone number na yun talaga ang producer. Okay. Kung magkaroon man ng pulilyaso, yung sa ticket na yon, yung number na yon, doon nila madidetect yung taong yun, natatawag sa kanila sa cellphone. Pero I assume them na talagang si Vic Perez ang siyang producer ng Basil Valdez concert. No. Hindi lang naman kasi hindi naman namin gawa-gawa lang yun, pero talagang kakilala namin yung producer. Kasi marami rin na tayo na atinan, di ba? At saka hindi natin pwedeng gawin yun yung gawa-gawa lang kasi tayo rin ang masisira. At saka meron na tayong credibility, di ba? Na nakaka-attend talaga tayo ng mga event ng mga entertainers. Totoo yun. Yeah. Kailangan andito tayo sa ganitong industry, kailangan talaga andun yung honesty natin para walang oo nga, kaya at saka may credibility tayo dahil ang pinangahawakan natin Radyo Pilipino Amerika na hindi lang bigla nilang sumulpot kung kailan may concert. Matagal na hutong Radyo Pilipino Amerika. Siyempre, isa rin kami sa mananagot nyo kung sasakaling magkaroon ng bulilyaso. Pero I presume nyo na si Vic Perez, kilala ko na ho yan, talagang producer ho talaga yan ng kay Basil Valdez. And I think hawak din niya yung sa Pala Casino. Kung gusto niyo yung sa Pala, sila rin yata ang nagre-release ng mga tickets. Okay. Yeah. Although meron siyang counterpart, pero dito, kaya lang sila rin ang nagre-release ng tickets. Kaya pwede nilang ipadala through mail. Kaya wala namang problema roon. Okay, mas maganda nga naman talaga yan. Actually, ang tickets, mamaya sasabihin natin kung magkano yung mga tickets. Kaya lang, ayoko pang elaborate ng gusto kasi nga una-una kailangan matawagan ko na naman yung producer. Mamaya, dadal tayo ng dagdal dito, hindi naman pa tayo makapasok. Hindi tayo makapasok doon sa console, di ba? So, sana nga
magkaroon ng malinaw na usapan. Kagaya ng mga pag-uusap na ginawa natin through Jed Madela, sino pa ba yung kay Mrs. Asia, yes, at saka yung kay Ray Valera din, na puntahan din namin yung concert mismo, di ba? Kaya doon nga tayo nagkita kay Ray Valera, di ba? Nandun kami. Yes. Kaysa, ano ba yan? Anong lugar ba yon? Sa Murrieta. Murrieta, yes. Oo nga, sabi ko pa nga sa kanila, bakit sa Murrieta, hindi sa San Diego nyo ginawa yan para mas maraming tao? Diba? Oo, kasi hindi masyadong pa ang Murrieta. Konti pa rin ang Pilipino rin yan, no? Konti pa rin. Hindi ganun, ano? Kasi kailan lang naman talaga siya nag-expand dyan, At saka yung mga taga San Diego, hindi lang lahat tatamad din pumunta dyan, no? Unless na na-invite sila, pero para manood sila ng kusa nila, hindi yata nila gagawin yan kasi medyo malayo. Tapos something like in the middle of nowhere, ganun. Oo, at saka parang 2 hours din yung ano nila, ang biyahe. Hindi pa ang population ng Filipinos doon. Kaya hindi katulad talaga dito sa national city na talagang andun ang population ng Filipino. Correct. By the way, batiin muna natin yung mga nag-like sa atin sa Facebook. Siyempre, ikaw, Marlene, meron ka bang mga babatiin? Okay, babatiin ko lang sa Pilipinas from Dipolog, si Judith Miparanom at Arthur Tibre. Dito naman sa San Diego, sina Rosario Nelson, Jackie Dahoya, si Miss Telma Paumboy, Tams Mayo, Rene Paton, Arnie Bartolome, Amber Di Guzman, Manny Di Guzman, si Pinky, Edith Dismaya Forte, at saka si Sunny, kanyang hubby, Maria Rowena Bartolome, si Naida Caspic, Summerlin Rosete, at saka si Nona Iclar. Also, dyan sa LA, nakikinig din sila si John Lastimosa, Joyce Fanistas Lastimosa. Yes. Yung mga yon. Oo. At saka mukhang in good terms na kayo ni Paumboy, Yeah, nag-ano na kami, chat na kami. Pinanood ko kanina yung ibang niya sa video niya, yung sa kay Jessica Soho. Talagang natouch ako, napaiyak talaga ako. Galing. Talagang Hindi lang siya isang ulirang ina. Isa pa rin siyang talagang magaling na caregiver doon, nag-cleaner siya, whatever, sa facility. Oo, facilities. Doon, ang galing niya talagang tinatouch niya yung mga pasyente. Parang talagang professional caregiver din siya doon. Oo nga. To think na ang pagiging caregiver hindi namang madaling trabaho. Hindi ko kaya yan, OG. Sa totoo lang, hindi ko kaya yan. Yan ang hindi ko kayang trabaho. Mahirap kasi yan Ang una-una kung outgoing kang tao, pagkatapos magka-caregiver ka, nandun ka lang sa bahay, sa 4 na sulok ng maghapon, nandun ka lang. Nako, talagang maloloko ka ron, di ba? Hindi sa akin, okay lang yung gano'n mag-alaga ako, kaya lang, ang system ko napaka-sensitive. Yung system ko. System mo? Bakit? Konting maamoy ko lang, wala na. Hilo na ako, wala na, talagang andun na ako. Kwentuhan lang na hindi magaganda, hindi mo na ako mapakain. Ganun ako, ewan. Ganun pala. Tao. Sa bagay, may kanya-kanya tayo ng taste, di ba? Yes. May individual differences tayo, hindi pare-pareho. Tulad ng iba dyan talagang walang problema sa kanila kung merong mang ebak yan or what, gagawin nila lahat yan. Pero sa akin hindi. Yun ang ko nung nag-alaga ako sa tatay ko, talagang nakabantay dyan yung air freshener, lahat na ganagamit ko. Pero kasi ko yun tatay ko yun kailangan sakripisyo ko yung sarili ko dyan. Oo nga, ganun talaga yun. Kapag tatay mo talaga kailangan ng sakripisyo. Minsan kasi, minsan napakahirap talaga magbantay ng may sakit, di ba? Parang ikaw rin may sakit din. Hindi, parang ikaw ang mas may sakit, OG. Ganun ang dating. Babantay ka ng may sakit. Ikaw ang mas may sakit.
Andun sa'yo lahat ang problema. Oo. Ako naman, ang time na yon, dati, nag-alaga rin ako sa tatay ko. Pero syempre, kailangan maging very strong ako kasi unang-una, may sakit yung tatay ko. Kung ako rin na may very low rin ako, ano mangyayari? So, kailangan lahat positive. Yes. Oo. Kung may sakit yung tatay ko, kailangan sabihin ko, gagaling na yan. Pero mahirap ang problema rin yung pagod. Pagod. Oo, pagod talaga. Mahirap. Napakahirap. Buti nilang tatlo kami magkakapatid ng time na yon. Pagsalitan kami. Oo, kasi nga ang tatay ko noon cancer na. Oh. Alam na naming mamamatay na siya. Ang time na yon na wala na rin. Kumbaga, kahit alagaan mo na alagaan, wala rin. Inaantay mo na lang kung kailan siya parang wala ng pag-asa. Although nag-try din kami ng iba't ibang herbal medicines, yung high desert na yan. Naku, Diyos ko, ang laki ng nagastos namin dyan. Kahit na alam mo, Ogie, pag ganito yan kahit na sabihin mo, ginamit mo na lahat na gamot and everything, kung talagang itinakda ka na niya, kukunin ka na niya. Kaya nga yung tatay ko, sabi niya, nahirapan na siya. Sabi kung nagdasal nga siya, sabi niya gano'n, Lord, kung talagang hindi niyo muna ako pagagalingin, kunin niyo na ako. That's the best way. Siguro dahil hirap na rin siya, mahirap na rin yung sitwasyon niya. Yun nga, after nun, na nalagutan na siya ng hininga. Yun ang nangyari sa tatay ko. Kaya mahirap din yung mga sitwasyon na yun, lalo pa panganay ako ng time na yun. Talagang kailangan talaga alert ang utak mo, hindi pwede. Ang nanay mo kasi brogi na yan di ba? Yes. Hindi na niya alam ang gagawin niya, di ba? Kapatid ka namang babae, hindi rin niya alam yung mahina rin ang loob. Kaya pero yung sitwasyon na yun, ayoko nang maranasan ulit. Mahirap yun. Mahirap yung ganung sitwasyon. Hindi ko kaya yung ganung sitwasyon na nagbabantay ka ng alam mong mamamatay na. Inaantay mo na lang, lalo na mahal mo sa buhay, di ba? Ang sakit. Sakit talaga nun. Napakasakit nun. Dahil iniisip mo, bakit ganito ang nangyari samantalang ang bait-bait ng taong to, bait ng tatay ko. Yung tatay ko noon, barangay chairman noon Kaya nalalapitan siya ng kahit na sino Oo, lahat tinutulungan niya. Lahat talaga. Kaya kahit sabihin natin na mayayaman yung iba rin sa lugar namin, lumalapit pa rin kasi yun talagang yun talagang SOP ron. Kailangan dumaan muna kayo sa barangay chairman. Kumusta naman ang nanay mo, Ogie? Nanay ko naman ngayon nasa New Orleans and then meron na siyang boyfriend. Wow! Amerikano. Talaga? Sabi ko nga, magpakasal na kayo para meron tayong baby na maganda. Ikaw naman. Ano yun si Madam Auli? Kaya ang nanay ko, siyempre, tanggap na rin namin kasi matagal na rin namang Alam mo, Ogie, hindi natin maibibigay ang kaligayahan ng ating magulang. Oo naman. Kasi hindi lang, companionship ang hinahanap ng mga companionship, alam ko yun. Ang mother ko, pinupush ko, pero ayaw niya. Sabi niya, bakit? Kung pagagawin yun, pagkit nawala ang tatay mo, kaya ang nanay kong mahal ko yan. Nasa akin. Kami namang magkakapatid, open-minded naman kami. Okay lang naman makipag-boyfriend siya. Kasi somebody na mag-care talaga sa kanya. Yes. Di ba? Parating niyang kasama, di ba? Yung taga-drive niya ng car, di ba? Wala na yung tatay ko So, ibig sabihin, matagal na rin siyang walang partner. So, this time, para naman siya, di ba? Mag-enjoy naman ang life. Oo naman. Hindi naman pwedeng, hindi pwede, nandito, wala ang tatay mo, gagalit. Hindi naman magagalit yun, I'm sure. Kasi, naiintindihan na niya yung sitwasyon. Di ba? Nanay ko kasi talagang may pagka-old fashion. Old fashion. Opposite kami. Kaya ang nanay ko, outgoing yan, parating pa sa party, kasama niya yung boyfriend niya. Yan ang gustong-gusto kong ginagawa ng nanay ko, kaya lang hindi. At mga gusto kong ilabas, dito na lang ako. Ay, nako.
Kaya masaya ang nanay ko kasi parati siyang nasa mga party-party, kasama niya yung boyfriend niya, may nag-aano sa kanya, nag-aalaga sa kanya, kahit nagtatrabaho yung kapatid kong isa, andun pa rin silang dalawa, pwede silang pumunta kahit sa Walmart lang nga, parang pamasyal na sa kanila yun yung ganung bagay. Nakikinig ba ngayon si nanay? Ay, hindi kasi ang 2 oras ang advance doon Oh. Kung 10 lang ngayon dito, 10:23, 12:23 na roon, natutulog na sila. Batiin natin si nanay. Oo, natutulog na sila kasi alam ko naman kaya mahirap naman kung gising pa sila. Kasi ang nanay ko siya parating meron silang senior citizen na activities. Every day 'yon Maganda 'yun para at may sumusundo pang bus sa kanila. Ganun, sa Hawaii yun? Hindi, sa New Orleans. New Orleans? Oo, may sumusundong bus sa mga senior, talagang sinusundo sa bawat bahay, mga gano'n. Oo, ganyan kasi sa Hawaii. Ganyan din? Ganyan din, sinusundo sila ng bus, mga activities, ganyan, nakita ko Lalo na kung yung dati nga, nanay ko, hindi siya talaga nagdadrive kaya hindi siya marunong mag-drive, kaya at least, ngayon, hindi na siya hinahatid, kundi meron ng sumusundo. Tapos ngayon, meron pa siyang boyfriend na marunong mag-drive din. Kung sakaling malate siya ng Amerikano, ha? Oo, Amerikano ang boyfriend. Ang nanay, Oo. At least, nag-enjoy naman siya. Hindi yung nasa bahay lang siya. Kasi sa Pilipinas nasa bahay lang siya. Walang kaayos-ayos, hindi siya nag-aayos kasi nasa bahay lang Oo. Ay, ang nanay ko hindi pwede mag-alis pag kami lumalabas. Nagagalit ako. Nag-aayos ang nanay ko, parang dalaga. Oo. Sarap ng ganun. Parang dalaga talaga. Mas maarte pa yung nanay mo sa'yo. Masarap yung ganun. Ang kapatid ko masyadong conservative. Nakita niya nanay ko talagang bonggang-bongga lahat, mayroong pang alahas, may mga pa rito. Although hindi naman mamahal yung mga alahas, bisa pa nga nabibili ko yun sa swap meet. Yung mga nabibili ko sa swap meet. Yung mga fashion jewelry. Oo, yun. Ang bumura dyan. Fashion jewelry yan. Tapos padadala ko sa kanila. Wala rin sa New Orleans. Dito lang meron. Kaya minsan, nagagandahan sila. Oh, you have something in your neck. It's very beautiful. Sabihin pala ibang Amerikano. Kasi nga, hindi sila visible dito sa mga swap meet. Walang swap meet kasi ron Sa New Orleans? Oo, walang swap. Parang wala nga. Oo. Hindi kagaya dyan. Alala ko lang swap meet dyan. Di ba, pero alam ko sa New Orleans ata yung merong casino on the river? Sa river yung casino? Float? Ganon? Oo, meron yata. Meron din yun. Kahit sa Pilipinas may ganun din. Meron din. Pero pinupuntahan nila yung mga casino na talagang building talaga. Oo. Masyado yatang mahal yon. Pag ganung... May tatanungin ako sa iyo, OG. Nung nagdi-dinner tayo, is that really earthquake? Yeah, a little, yung aftershock? Oo, aftershock. Parang, pero hindi na balita, Hindi na balita nga, Pero naramdaman natin kasi nasa anong floor ba tayo nung time na yon? Pero hindi, second floor lang yata tayo. Floor? No, second floor kasi. Second floor lang tayo. Second floor lang second tayo. Kasi hagdanan lang yung inaanuhan ko Pero hindi pa mataas yun Hindi pa. Kasi to yung lab. Yung sa level ng lobby, then hagdanan, tapos doon na tayo. Oo, doon na nga. Kaya nga second floor lang yun Tapos underground na yung mga parking Oo. Kaya, pero parang hindi naman nabalita. Baka naman sa LA na balita kasi mahina lang naman kasi. Tsaka hindi na narinig natin yun dahil anong oras ba tayo nakauwi? Magpa-5 na. Magpa-5 na. Hindi. I'm sure mga... Hindi na natin narinig yung hindi, sa gabi. Yan nila yun. Pero kaya lang sa LA kasi nangyari, hindi naman sa San Diego So, siguro sila masyadong yung news na yon. Although rito, hindi naman masyadong na-carry kasi nga hindi naman malakas. Hindi naman, parang aftershock lang, parang shake-shake lang. Aftershock. Pero ano kaya yung mga nasa building na matataas mas malakas ang impact nila yun. Oo, mas grabe yun. Kahit sabihin mong mababa lang ang intensity niya, pag matataas na building, mafe-feel mo yun talaga. Tayo nga, second floor lang, ina-feel natin. Oo nga. Kaya... Natatawa ko habang siniserve sa'yo yung
plate mo, nagsishake na. Ako hindi, naramdaman ko sa paa. Nanginginig yun sa paa. Sa akin yung table. Tapos nakikita ko inaano nung waiter sa harapan mo yung plate mo, gumaganon yun. Kaya natawa ako sa'yo eh. Kaya nga eh. Pero kung hindi ko na po na yun, ano ko sa baba, sa may bandang paahang ko, sabi ko parang nanginginig, sabi kong ganun. Kaya nangyayari. Anyway, batiin naman natin yung mga nag-like sa atin dito sa ating banner na walang iba kundi si Miss Ginger Bautista, si Ate Lou Bautista, ang asawa ho ng presidente ng Radyo Pilipino-America na si Attorney Erwin Bautista, si Martin Gumapelix, si Darlitz Patate Besamis, at saka sino ba? Si Marlina ikaw pala yan. Esperanza Telma Cornejo Paumboy, si Miss ang singing healer natin sa San Francisco, California. Si Miss Bina Lelim Nacionales, wow, ang Miss Asia International na naatinan natin. Alam mo, ang bait-bait ni Miss Bina, no? Yan, napaka-down to earth. Oo, napaka-down to earth. Oo. At saka, ano pala, $10 lang pala ang pera niya nang dumating siya rito sa Amerika. Oo, yung mga kwento niya yun, nakaka-touch talaga. Ikaw ba, magkano pera mo nang dumating ka rito? Ikaw naman ako naman. Hindi. Oo. Hindi. Magkano pera mo? Magkano pera mo nang dumating ka ng Amerika? Ano na yun eh. Medyo malaki-laki. Malaki-laki. Hindi yung pang-drama effect talaga. Hindi pang-drama effect. Malaki-laki. Malaki na pala pera mo. And then after that, nag-shopping agad ako. Shopping ka? Ay, yes. Nako, anak mayaman talaga. May pera na dumating sa Amerika. Ako rin, nang dumating din ako rito, I think meron akong $150 na dala. At least ngayon. Alam mo yun, ano ko yun? $150. $150. Inano ko yun, sa bangko ko yun, yung dollar account ko. May natirang pera pa, $150, inano ko. Kaya, ayun, okay naman kasi... Kasi naman that time, Ochi, nung dumating ako dito, na first entry ko dito, nasa na kami, sa loob na kami ng base nakatira kasi nga asawa ko, di ba, active military that time. So, talagang umahawak na ako ng sweldo ng asawa ko, cheque, gano'n. So, yung pagdating ko dito, yan, meron na pa shopping na. Dumating ako dyan, may bahay na siya. Hindi ko naranasan yung nag-rent kami na apartment kasi dumating ako, may bahay na talaga siya. May bahay na talaga. Oo. Wow. Masinop sa yung mister ko talagang marunong sa buhay. Pagdating sa ganyan. Napakaswerte mong tao. Oo, swerte ko. Swerte din niya. Pareho lang kami. At least may bahay ka na, hindi ka gaya sa amin. Nangupahan pa ako rito nung unang punta namin dito. Upa-upa kami ng bawat kwarto. 2 pa nga kami ng time na yon. Sa isang kwarto, 2 tao. Kaya nga kasi may bahay na siya noon. Ilang taon siya nag-join sa military? Taon siya, I think 17 or 18 nag-join siya. And then, siguro sa niya, bumili na rin siya ng bahay. Dito sa may San Isidro. Pero matagal ka na rito, di ba? 25 years ago ka na, nandito pa, di ba? Oo. Samantalang ako, late na nang dumating. Late na. Wala namang problema yung pagdating mo Late na. Kumbaga, ngayon pa lang nag-e-establish pa rin. Tignan mo nga, kararating mo lang, kailan ka lang kamo dumating. Pero look, meron ka ng stable job, nandito ka na sa maganda na rin. Alam mo yung sinasabi nga ni Miss Vina, ni Ma'am Vina na determinasyon lang ang pag-asenso kung paano tayo umasenso. Oo, determinasyon lang naman yan. Kasi unang-una, kanya-kanya naman ang ng swerte yan, di ba? May mga swerte talagang dumadating. Meron din mga negatives. Pero dapat marunong kang lumaban sa mga negatives, di ba? Oo.
Huwag kang, porkit may dumating na negative sa buhay mo, patatalo ka na, huwag. Lumaban ka. Kausapin mo, punta ka sa salamin. Sabihin mo, OG, kaya mo to. Kaya mo, diba? Ganun naman Oo. Yan, ganun lang. Motivate mo yung sarili Lalo pa ang Pilipino, palaban ng Pilipino, diba? Yes. Oo, madali lang naman. Kasi, kumbaga, hindi mo bansa to hindi mo masyadong alam pa ang mga nasa period ka pa rin ng adjustment Totoo yan. Ganun ang nangyayari, di ba? Totoo yan. Kaya nga sabi ko, pag pumunta ka ng ibang bansa, alamin mo lahat ang laws nila para hindi mapahamak ang buhay mo. Kung ano yung hindi dapat mong gawin, huwag mong gagawin para hindi ka masali sa mga, let's say, illegal dyan na gawain. Kaya nga, syempre, gano'n naman talaga So, batiin ko pa rin ito yung mga nag-like sa atin, si DJ NR, Valera Barcena, si DJ Sky, nasa Pilipinas pa rin. Kasama niya yung ating mga kaibigan doon na taga-media rin. Happy listening po sa grupo nila Melody at saka sa grupo nila Michael na nandiyan sa Bicol naman. And then, nag-alike din si Miss Lion Seferina Pulgar Ruiz, si Doktora Seferina. Si Roger Baldona sa Parajes, ang friend nating editor sa isang dyaryo, ang Asian Star. Si June Samudjo, yes, isang DJ natin yan sa sa Bicol area rin. Sino ba? Si Saturnino Salazar, si Leia Spencer na nasa LA, si Saturnino naman nalimutan ko pero nasa Pilipinas siya kung saan. Si Jackie Dayoha na mukhang tinatamad pa rin yata si Jackie. Si si Tita Ludi. Yes, happy listening po Tita Ludi na nasa Los Angeles, California. Happy listening po. Si Somar Rashley. Yes, si Helen Aguila. Yan po yung mga nag-like sa atin sa Facebook. Maraming salamat po. Although wala tayong time for Tuesday, MWF lang ako kaya lang for the sake na gusto ni attorney na magkaroon ngayon, wala na tayong chance para ma-interview siya bukas. Kaya ginawa ko na ngayon para at least wala ng problema. And then, hindi ko rin na-interview si Isabel Granada. Talaga? Oo, hindi ko siya na-interview kasi nga nagkaroon ng problema ang kanyang wifi. Kaya baka sa Friday ko na lang siya ma-interview para may wifi daw siya. Kate-text lang sa akin. Nasaan ba siya? Baka nasa Pilipinas. Oo, baka nasa Pilipinas siya. Oo. Kaya kahapon, ang na-interview ko lang yung mga taga-Gawad America, yung nagbibigay ng awards. Yeah. And also, si Tita Ludi, kailan kaya sila pupunta rito? Matutuloy ho ba kayo bukas sa pagpunta rito ni Tita Ludi at saka yung asawa niyang doktor? At the same time, di ba, in-invite ko rin ang mga Miss Philippines USA. Natutuloy kaya sila? Hindi ko alam, baka kung Wednesday or wala pang tawag pero sabi ko nga kahit 3 lang na representative nila, hindi naman kailangan lahat sila. Although maganda rin yun, kaya lang alam kong gabi na para sa kanila na pumunta rito. Kaya sabi ko kahit 3, even 2, wala nang problema yun. Basta may pumunta lang na may crown dito kayo, ikaw hindi ka nagsuot ng crown, ano? Meron, nagsuot. Sinuotan na po niyo yung isang radio announcer din. Sino yun? Ng LA. Ng LA? Si Miss Anderson. Pinaglalagay sa ulo ko. Pinaglalagay sa ulo? Hila niya ako. Halika na. Parang hindi ko yata kilala si Miss Anderson. Yung nakapants ng puti. Hindi ko na matanda. Yung sa table natin. Yung katabi ng naka-red.
Tabi ng naka-red. Hindi ba si, in between siya si Myla De Leon yun? Hindi ba si Myla De Leon, taga Asian Journal? Yun na din ata, yun. Anderson ang ginagamit niya. Anderson. Yes. Okay. No problem. So, at least, nag-enjoy naman tayo roon. Oo naman. Sosing-sosi talaga. To take na sinisising nyo pa ako kung bakit ko kayo ginigising ng maaga-aga, nagre-reklamo pa kayo sa akin na yung pala, maganda naman pala yung event na yun. Kasi naman wala na tayong plano. Oo. Kasi umaga na tayo umuwi. Tapos nagising pa ako, anong oras na ako nagising? 11:00. Kaya ako gising na ako ng time na yun. Tapos, buti na lang, takbo ko kagad, tignan ko kagad kung mayroon akong mga message. Abay, ang OG, may message. 3 o'clock, oh my goodness, hindi ko pa alam kung ano susuotin ko. Siyempre, cocktail, ano yun? Aha. At saka batiin din natin si Miss Telma Calabio, na si Ma'am Telma Calabio ang nag-invite sa akin dyan sa sa event natin ng Miss Asia, Mrs. Asia International. Malapit na rin ang boyfriends, The Boyfriends. Alam mo ba yung The Boyfriends? Yes. Yes. Baka maging guest din natin yan in person, si Joey Abando. Si Joey Abando baka makausap ko through phone patch habang nandyan siya sa Philippines. And then, pag malapit na yung concert niya, promise sa akin, dadalaw daw siya rito sa Radyo Pilipino Amerika. Maganda. Maganda talaga. At kung talagang matutuloy yun, maganda yun para sa atin, di ba? Na makasama si Joey Abando. Natatandaan mo ba yung mga kanta ni Joey Abando? Yung Boyfriends? Yes. Ang boyfriend kong ang boyfriend kong Cinderella yun, ano? Ano ba yun? Cinderella ang kumanta nun. Basta na, hindi ko na mga boyfriends. Ano po yung group na yan? Awiting Bag. Hindi, BST yan. BST yun. Oo. Ang kinanta nila yung Sumayaw Sumunod. Ayun. Sumayaw Sumunod. Ang kalaban kasi nila nung time na yun ang BST and Company. Yes. Pero Ako Hiking Society. Yan mga yan. Pero magaganda yung mga kanta ng Boyfriends. Talagang yung lalo na yung Dahil Mahal Kita, alam mo ba yon? Dahil mahal kita, handa akong magparaya. Oo, yun. Dahil Mahal Kita, yes. Lakas naman ng kung kumanta-kanta, wala namang Oo nga, hindi ba rin natidinig ka naman ng mga tao? Natidinig ka naman ng mga tao, so walang problema. Ano kaya kumanta dyan, DJ Merlin? Para at least ma-refresh ang time nila, ang mind nila, patugtugin natin yung yung Dahil Mahal Kita. Ito po yung kinanta ng Boyfriends. Lalo na ang lead vocalist nila ay walang iba kundi si Joey Abando. Yes. Pero, teka. Tingnan natin. Medyo, ayan, ito na yata yun. Ano mang sabihin nila, yan ho si Joey Abando. Yan ang boyfriend. Yan ang boyfriend. Yes. Di na magbabago ang pag-ibig ko, dahil minamahal kita. Walang makakapigil sa aking damdamin, upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa
akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino pa man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakahigil sa aking damdamin. Sa iyo. Upang ikaw ay ibigin ko ng loob. Sige. Close naman yung ano eh. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Lahat ng bagay ay aking matatanggap. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. At di na muling iibig pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas. If you're struggling with bipolar depression, there are treatments. Ang kasiyahan ng tunay na pagmamahalan. Ngayon yan talaga swing. Swing. Lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naghihintay para sayaw mo. Bago naghihintay upang isayaw mo. Sumayaw-sayaw ka sa tulitan. Kasabay ng mga tutulugin ngayon. Sumayaw-sayaw ka sa tulitan. Makisama, mag-enjoy ka. Panahon natin iipatayan sundin. Masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Awitin na to ay naghihintay para isayaw mo. Hello, Kuya Alfred Yumol. Hello, happy listening. Kasabay ng mga tutulugin ngayon. Sumayaw-sumunod ka sa tulitan. Panahon na makisama, mag-enjoy ka. Hello, Miss Erna Gackenberg. Ganda ng pangalan. Panahon natin Hello, Dr. Catherine Siluid. sundin. Masasayang awitin, nararapat na tangkilikin. Awitin bago ay naghihintay para isayaw mo. Yan ang mga sinasayaw namin, mga kabataan namin. Sumayaw
Yes, live tayo yan. Yeah. Live tayo yan. Meron akong karanasan dyan. Napaaway ka. Hindi. Nagulat ako. Napakumama nila. Yung pag-ganyan ko. Hindi ba naman dito? Saan yan? Sa Pine Hotel sa Baguio. Kaya alam mo yun, Pine Hotel. May nagulap din. Yes, naaalala ko pa yung kantang yan. Alam mo, ano pa dati yan eh, kumbaga, nasa plaka pa yan. Yeah, Oo. 45. RPM 45 pa yan, noong time na yon. At take note, pinapatugtog ko yan. Magandang, ang lakas tumunog yung ano na yan, sumunod. Ang lakas ng bao, ng bass niya. Ang basement. Oo. Talagang dagundong. Teka, ang boyfriend kumakanta pa rin. Teka lang po, mamaya na ako kumakanta ang boyfriend sa ganun. Oh, pinatay ko muna yung boyfriends. Ang bahay ko. Teka nga. Mamaya na kayo boyfriends. Wala naman kayo rito. Ayaw tumigil eh. Tumigil. Ang lead vocalist niyan ay walang iba kundi si Joey Abando. Joey. Siya ang magiging guest natin at pupunta rin siya rito for a concert. Si Joey Abando, yung pinaka-lead vocalist ng The Boyfriends. Di ba siya yung medyo, May tsura? may tsura, medyo chubby? Diba? Chubby? Hindi Hindi ko... ko siya masyadong chubby, Hindi ko... pero bilog Nandito, niya. nandito yung... Hindi siya chubby, pero parang Chinese siya. Kung makikita Wapo yan mo. Oh, eto siya. Ito. This one. Yan siya yung bata pa. Hindi naman chubby. Madalas namin play yung mga song nila, yung Oo. Boyfriends. Kasi that time nasa Baguio ako eh. Nasa Baguio ka ng time na yon. Yes. Sino-sino ba yung mga favorite mo ng mga... Yung mga group noon, yan, BST, Boyfriends, tapos yung, sa ano naman, sa foreign naman, yung Commodores. Di pinapatugtog mo rin yung The Sensation. Yes, Commodores. Kasi sa Commodores kasi ang daming mga dancing noon. Machine Gun. Yeah. Machine Gun. Tapos kapareho naman ng tiyempo nun, yung The Temptation. Ay, The Sensation. Sensation? Oo. Meron din Temptation yun eh. Meron din. Meron din. The Temptation, meron din naman ganun. Oo, yun yung mga dati. Napapaghalata dito sa Radio Filipino yung mga happy listeners natin kung ilan ng mga edad natin. Oo, pero hindi ko a-admitin yan dahil una-una, panahon lang ako ni Aiza Sigera. Nakapanood ko si Aiza. Yun, dapat mo ba si Aiza noon? Sa Itbulaga? Yes naman! Yung bata pa siya. Oo, sinalilit. Yan. Oo, yung bata pa. Yung mga naman nun, sina Michael Jackson. Yung mga Michael Jackson. Kaya, ito si Martin Gumapelix, sabi niya, may lechon pa ba, OG? Naubos ko yung lechon, alam mo ba kahapon, may nagbigay rito ng lechon. Nakakainis. Dalawa. Akala kasi nila nandito rin yung mga co-host ko, anong nangyari ako? Nagdagan. Oo, tandaan. Sinolo mo lang. Siyempre naman, namang, hindi ko pa, wala akong kanin noon. Talagang kumakain lang puro lechon. May kanin ko konti, naubos. Kaya puro lechon lang, kaya nga sumakit ang ulo ko kahapon. Yan. Yung lechon, oo. Hindi kami tinawagan. Sinolo talaga po. Si Martin, naaalala niya talaga yung pagkain ko ng lechon. Sabi sa akin ni John. Alam mo bang habang nagbo-broadcast ako, kumakain ako. Habang sabi nila first time lang daw nila napuntahan tong Radyo Pilipino Amerika, nagbigay lang sila ng lechon. Sarap-sarap na. Balat. Oh my goodness. Yeah. Alika kumain tayo dun sa San Ay, dyan masarap. Oo, masarap dyan. Patatim? Patatim? Yeah, dyan sa Sarditos ba yan? Sarlitos? Yes. Ay, kinakain ko dyan, yung tapsilog
O gusto mo mamaya pagkatapos? Ay, sige, oo. Kasi ang alam ko, alas 2 ng madaling araw sila nagsasara dyan. Yeah. Kasi minsan pag dumarating ako sa bahay at nagabi na ginugutom ako, OG. Pupunta ka ba sa Kumakain ako Sarlitos? sa bahay na lang. Meron ako, kung ano nakakalkal ko na lang sa refrigerator, then hini-heat up ko na lang. Pero yung May Flower, bukas pa. Kahit alas 2 pala sila nagsasara, yung Chinese restaurant doon. Yeah, kasi siyempre yung minsan mga lumalabas. Oo. Tapos doon sila pupunta. Hindi kagaya rito, sarado na yung mga Chinese restaurant dito pag ganung oras. Pero ang Sarlitos ata bukas. Ang Sarlitos, Pilipino yan oo. Nag-iisa lang naman na ganyan ng hanggang alas 2. Kahit yata sa rin dun sa yung mga videoke dyan sa may Harbison, yung Gapo. Yeah. Hanggang alas 2 din yata yun. Alas 2 ang Gapo. Oo. Nagpunta na rin ako dyan minsan. Yung mga Filipino stores, yata, ayun, matagal. Na maaga. Maaga, pero may mga bukas na Filipino stores pa rito, kahit mga alas 2. Wag lang alas 3. Talagang sarado na talaga lahat, halos. Hindi, kasi mga club, pag nagsasara na is 2 o'clock, tapos yung mga lumabas, nagdi-disco, I think, pumupunta sila kumakain. Pero sa Pilipinas, talagang 24 hours doon na. Ay, nako. Usong-usong. Walang sarado. Kaya nga, talaga sa Pilipinas, talagang 24 hours doon. Alam mo, umaattend din ako ng press con doon. Minsan, naabot kami na alas 5 roon, alas 6. Alam bang dating nga nakainuman namin si FPJ? Diyos ko, hanggang alas 7 kami ng madaling umaga na roon. At alam mo yan, si FPJ, meron pa siyang yung barbecuehan. Ay, pag pumupunta talaga ako sa Maynila, hindi pwedeng punta tayo doon, kuha tayo ng barbecue. Talagang ang sarap ng barbecue nila. Doon kami nag-inuman doon sa sa bandang Ortigas yata, sa yung pag-aari yata ni Erap yun, ni Mayor Erap. Oo, doon nagpapainom si FPJ ng mga reporters. Siyempre si FPJ yan, darating yan mga alas 9. Oo, pagkatapos yan, wala nang uwian yan. Siyempre, lahat kami, umaga na, alas 7 na. Inaantay namin na, siyempre, may may sobre na ibibigay si FPJ. Oo. Siyempre, libo-libong swerte. Minsan, ang binibigay niya, 3,000 ang isang tao. Talaga? Kaya kahit tulala na kami, dahil kain kami ng kain, siyempre, ang pagkain naman, may kabusugan naman. Buti nakakahinga ka pa. Kaya nga, may kabusugan naman. Wala. Ang nangyari, inuman na. Pero nandun pa rin sila FPJ, nag-iinuman, mga ganun. Kaya mahal na mahal lang reporter yan kasi ang laki-laki magbigay, 3,000. Napakabait niyan. Mabait siyang taong yan. Kaya pala walang tumitira dyan kasi nga, nag-share talaga. Hindi kagaya ng ibang artista dyan, talagang makunat pa sa bele ko. May sariling storage. Makita mo ang storage niyan. Andyan yung mga pinamimigay na hindi na pinapaalam. Yung hindi niya inaano sa media, ganyan, pinapaalam, na nagbibigay siya. Gusto niya, ang niya kasi, hindi yung parati na lang binobroadcast yung mga ibinibigay niya. Bakit hindi ba siya pwedeng magbigay nang hindi binobroadcast? Kaya nga, sabi ko nga, napakabait na taong to, talagang magbigay. Hindi kagaya na isang napakalaking bituin din. Alam mo, binigay sa amin, siopaw. Kaya ang nangyari, tinawag namin siyang Siopaw Queen. Sinulat yun. Siopaw Queen? Oo, Siopaw Queen. Ayan. Kaya ang nangyari tuloy, nagalit sa akin. Tinawag kasi namin, sinulat kasi namin Siopaw Queen. After ng pag-aantay namin sa show niya, ang nangyari, ang inano lang niya sa akin, gutom na ba kayo? Sabi niya, mga alas 2 na yata. Ang time na yun. Sige, may papabilin ako ng siopaw. Nagtawanan kami. Sabi ko, ito ba siopaw? Sana pera na lang. Pirahin na lang. Huwag na siopaw. Kahit hindi naman, kahit huwag nang pirahin, at least,
while naghihintay kayo, meron na siyang pinaprepare na pagkain naman doon na hindi man lang. Pagkain at saka at the same time, meron din. Yeah, kasi syempre. Ang okay lang na wala ng pagkain, basta may datong lang eh. Inaantay lang talaga ng mga reporters. Reporter yung syempre. Mga datong. Kasi kung may datong ka na, pwede kang kumain sa labas. At saka talagang you're wasting a lot of time. And diba? effort, Ang diba? effort para lang kumbaga, ma-recognize mo siya. Tapos ganun lang mangyayari. Oo, kagaya rin kay Kuya Germs. Punta rin kami dyan kay Kuya Germs, yung walang tulugan. Oo. Punta rin kami dyan, wala talaga tulugan dyan. Grabe, labanan dyan. So walang tulugan. Walang tulugan talaga, grabe. Hindi Talaga, inaantay namin yung 500 na ibibigay sa amin. Matatapos yung show, mga alas 3, mga alas 4, ayun. Kasi sa ating mga reporter, ganyan, DJ, yan lang naman ang kaligayahan natin. No? So, yun na, pag binigyan ka na, kasi sasakay ka pa kung wala kang sasakyan, ganun, para lang naman may mo siya. Yes, oo nga. Kaya nga eh. Kaya pag naalala ko yung mga ginagawa ko rin sa Pilipinas, sabi ko, ang hirap na trabaho talaga namin doon. Talagang madaling araw na talaga ang tapos namin. Batiin pa rin natin si Christian Nolasco, si Ate Floria, DJ Floria, Maricel Metas Gonzales, si Ma'am Rose, si MJ Encinas, si Lisa Javier, DJ, Che Garcia, Romel Lasang Placenta, Roger Parajes, si Miss Katrina Benper, Shakira Sunga, si Leia Pronda, si Lou Rason. Hello, ang ating friend ngayon. Nakilala mo ba si Lou Rason? Lou Rason. Siya ang producer ng Miss Philippines USA. Nandun siya. Oo, siya may hawak ng mga beauty queens doon. Oo, yung mga nanalo roon. Siya si Lou Rason. And then si Dr. Tess Mauricio. Hello, welcome back, Dr. Tess Mauricio. Si Dr. Tess, dumating na si Dr. Tess Mauricio. Akala ko nga, nagkipagkita ka sa kanya kahapon. Ay, hindi naman ako nakipagkita kahapon. Kaya sabi ko siguro, si OG, baka ka kung ano busy makikipagkita siya kay Dr. Tess. Kasi tumating na. Oo nga eh. Alam mo bang hindi uso ritong sobre? Sana nga nakipagkita sa akin para mabigyan ako ng sobre. Ni Dr. Tess Mauricio, di ba? Naman. Si June Tagonon Javier, si Big Big General, si Secret Babe yan, si Victoria Fernandez. Kilala mo ba si Victoria Fernandez? Siya po si Lorna T. Oo. Andun ba siya? Wala. Lorna Tolentino, wala. Ay. Nag-ano lang siya rito, nag-like lang. Si Merlin, si Tessie Lagman Balboa, isang DJ yan sa Pilipinas. Si Sanchez Juan, yes. Yan po yung mga nag-like sa atin. Sa picture ni, mismo ni, wow, nakikinig yata si Dr. Tess Mauricio. Kalalike lang niya. Hello po, Dr. Tess Mauricio. Hindi ko lang alam kung sinusugod siya ng mga reporters daw si Dr. Tess. Oo. Kaya, wow, ang M-Beauty natin. Alam nyo ba, ang M-Beauty may 4 na ng, may 4 na branches na rito sa Amerika. Dito sa National City, dito sa Miramar Branch, Glendale, at saka San Diego Branch. Yan. Ang San Diego Branch, saan yan? Sa Miramesa, di ba? Miramesa yata meron siya sa Miramar. Tapos dito sa National City, sa may Plaza Boulevard? Sa Plaza Boulevard, dyan, sa Titas Juan, malapit. Pero dito ko siya mini-meet sa Titas Juan. Every Tuesday, nandyan siya sa National City. Si Dr. Tess Mauricio. At saka batiin ko rin si Miss Lou Baron at saka si Direct Ed Palmos.
para sa budanding na pelikula. Budanding. Butanding ba yung Butanding? Butanding. Yung isda yun eh. Oo. Diyan sa ano yan? Dito yan sa Bicol. Dito sa may Butanding. Sorsogon. Ano ba yan? Gaano kalaki yung butanding na ano? Malaki yan. Balyena? Yeah, balyena. Tapos meron siyang dot-dot. Yung... Nangangagat ba yan? Nangangagat? Hindi naman. Ano siya? Na, Yung- hinuhuli ba yan? Hindi, malaking-malaki yan. Hindi pwedeng hulihin. Hindi pwedeng hulihin. Yes. Pero Hindi. para siyang pating, parang gano'n ang Yeah, laki mas niya. malaki pa sa like shamu. Ganon. Mas malaki pa. So, balyena ang dating niya. Balyena, yes. Balyena talaga. Pero hindi siya hindi siya nag-aano ng tao. Hindi, nag-ano lang sila. Ang dami nila yan, ang dami yan pag nagpakita na sila dito sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Yes. Pero ano yun? Sinasakyan yun? O, Sinasakyan? sumasakay din yung mga diver. Oo. Na ano din nila. Mayroong ano dyan eh, may, paano to? Butang din siya minsan dyan sa Sorsogon. Sa Sorsogon? Yeah, sa Bicol, Sorsogon. Ganon. Parang naghahang ang ano ko talaga. Teka lang. At naghahang ng konti ang ating computer. Ano kaya ang problema nito? Kasi nag-update na naman tong computer ko. Minsan ayoko na mag-update to eh. Pag nag-update kasi to, umaano eh. Nagloloko eh. Ang hilig si Nicole De Rossi pala nandyan. Hello, Nicole De Rossi. Nakikinig siya ngayon. Happy listening dyan, Nicole De Rossi. Mag-ano lang ho kayo sa akin, mag-message lang ho kayo sa akin kung nakikinig kayo para at least mabati ko naman kayo, di ba? Kahit kay kay Merlin, yung mga kaibigan niya, mag-message lang ho kayo, mababati namin kayo. And then, kung gusto nyo hong tumawag, I have a Viber number dito. Kaya lang, yung Viber namin minsan pag ginagamit ko sa mga artista, huwag na kayong tatawag pag ginagamit ko. Excuse me po. Na-atching ako. Grabe. Na-atching ako Bigla ako natahimik, di ba? Kasi na-atching ako sa... Ano inaamoy mo yan, Yan. Hindi yan. Wala, na-atching lang talaga. Wala namang ano yan. Siyempre, minsan na-atching tayo. Hindi naman mapipigil yun. Ano ko talaga tayong atching ako. Pero wala namang ano yun. Wala naman akong yung nararamdaman na na hindi maganda. Okay lang yun, OG. Pangkaraniwan lang yan. Karaniwan lang yun. Kaya nga, batiin pa rin natin si Miss Telma Calabio, ang chairman of the board yata to ng ng Phil-Am Press Club of California. Yes. Happy listening po. Maya-maya lang po kakausapin na natin si attorney Loida Nicolas. Luis. Okay? So, para huwag kayong umalis dyan, kakausapin natin. Ang oras natin is 11:05. I'm sure inaantay na natin para makausap natin si Miss Loida Nicolas. Siyempre, ang pag-uusapan natin, alam nyo ba, tungkol yun sa sa China. Yun pa rin ang issue niya. Kasi siyang lumalaban tungkol sa mga China, di ba, pinaboboykot niya lahat ang mga gagamit ng China, yung mga damit, mga wag daw anuhin. Yun ang pinaglalaban. Huwag tangkilikin. Grabe naman talaga ang China. Yes, grabe nga Unfriendly. Oo. Kaya lang Merlin, parang aalis ka yata, di ba? Aalis ka yata, parang parang may kakausapin ka yata sa labas, kaya hindi ka yata makakasali sa usapan namin Oo. Ipunta mo na ako dyan kasi may kakausapin ako Oo, parang meron yata kang, may pumunta ko kasing isang listeners dito na parang kamag-anak ko yata ni Merlin. Mukhang
biro mo naman na makakakita ka kami ng kamag-anak sa makikinig lang ng radyo. Oo nga, OG. Pero bibigyan kita ng time, okay lang, na hindi ka makisama sa amin sa usapan namin ni attorney. Kayong dalawa na lang mga. Oo, for the meantime. Sandali lang ako. Oo. Okay. Kasi nga para makausap mo naman yung ano mo, yung sinasabing kamag-anak. Kaya naman pa-interview. Sana kung pwede sanang pa-interview. Oo. So, tatawagan na ho natin. Teka lang. Pero bago yan, magpatugtog muna tayo. Okay? Magpatugtog muna ho tayo. Eto, magpatugtog muna tayo ng another na kanta para ho sa inyo lahat. May buhay ko, lalaban ako para sa Pilipino. Maging kayo ay may pangarap sa bayan, ang makatulong sa kapwa o magbigay karangalan. Ano pa rin tayo, nag-aantay pa rin tayo ng sagot ng mga artistang tatawagan natin. Okay? Bagong lahat, magpatugtog pa rin tayo. Pagpatuloy natin, patugtog natin. Ito po para sa inyong lahat to. Ating clothing para this awards mo like networking para makilala mo kung sino yung talagang tao. Kunwari na nanalo ka ng best ganito. Of course, yung mga tao ito, minsan, hindi mo sila narinig dahil ano sila. Pero pag narinig ang boses na, yun talaga karapat dapat. Okay, balik tayo dito sa Showbiz Watcher. Siyempre, ang susunod nating kakausapin ay walang iba kundi ang isang palabantalag. Good evening ho, Miss Loida Nicolas. Welcome po sa Radyo Pilipino Amerika dito ho sa San Diego. Yes, nasa Showbiz Watcher Radio Show pa rin tayo. Tumunod natin si Miss Loida Nicolas Lopez. Abangan lang po. Bakit ba kay hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, walang nang higit pa sa pag-ibig mo. Kung tunay at di lang panaginip ang aking nararamdaman ngayon, hanggang kailan kaya Music natin at habang okay, nandito na po yung guest natin. walas piling
natin. May music niya. Okay. Yes. Good evening ho, Miss Lloyda Nicolas. Welcome po sa Radyo Pilipino Amerika dito ho sa San Diego. Pakibati ho ang mga Pinoy dito sa San Diego, Miss Lloyda Nicolas. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Filipino American. Yes, Salamat, Ogie. Yes. Thank you very much, Ogie, for allowing me to grace your program. Miss Lloyda Nicolas, ilang beses na ho ba kayo nakapunta dito sa San Diego? Marami ng beses. Dahil sa naging convention center ng National Federation of Filipino-American Association. Tapos, meron akong sinuportahan para to run for councilor. Tapos, several times, nagkampanya ako para kay Hillary Clinton yung 2008. And then, I probably came again for kampanya ko naman ng 2010 for President Noynoy Aquino. You know, several times. Yes. At the same time ho, binigyan din namin kayo ng award dito sa San Diego, di ba ho? Oh, that's right. I forgot about that. Yes. The high top with Edna Concepcion. Yes. Her organization. Thank you for reminding me about that. Yes, Kaya doon ho kayo una kong nakita ho in person. Kaya lang hindi pa ho kayo nadalaw rito sa Radyo Pilipino Amerika, ang one and only Pinoy radio station ho rito sa San Diego, California. That's excellent. Yes. Congratulations. Mabuhay ka. Yes. Miss Lloyda Nicolas, kamusta na ho ang laban natin sa China? Ano na ho ba ngayon ang nangyayaring ho ngayon na problema natin o gusto natin sa China? The government, ang gobyerno ng Pilipinas, the only country that filed a case in front of the United Nations dahil sa in 1984 there was a Convention of Law of the Sea. At saka, nagpirmahan tayo, Pilipinas, China, and around 120 more countries. Pumirma na sang-ayon sila na merong law of the sea na dapat nating respetuhin. The basis, ang parang the kernel, itong ibig sabihin ng Convention of Law of the Sea, na within 200 nautical miles from the baseline of the country, the country who has the right to exploit it, ang pwedeng kumuha ng mga isda, ng mga minerals, mga gas or oil na naroon sa ilalim ng dagat, ay pertains to the country na within the 200 nautical miles. Ngayon, itong China, dahil sa malakas na sila, powerful na sila, ang laki-laki na ng kanilang military might, 12 submarines, 24 jet pilots, jet planes, aircraft carrier, 2 na yata. Bigla ngayon, naglagay ng declaration, the all of West Philippine Sea, o tinatawag na Spratly Island, sa kanila daw. Dahil sa nung the year 200, meron silang ancient map na sa kanila daw yon. Ay, ano bang malay natin nung 200? Yes, ako nga ho. Okay, yeah. So, dahil doon, sabi nila lahat ito sa amin. At ngayon, dahil sa magbibigay na ng desisyon ang tribunal, the United States Tribunal, soon, ang ginawa nila, pinaspasan. Gumagawa sila ng mga isla sa ating lugar na 200 nautical miles. Para pag dumating itong desisyon ng United Nations, masasabi nila, aba, may isla kami dito, it's within our 200 nautical miles. Hindi naman kalokohan yan. Kalokohan na kagaguhan. Yan ang ating laban. Ini-invade na tayo. We are being invaded by China. And if we are not going to speak out, well, the continuous ang kanilang ginagawang reclamation. Ngayon, 8 islands na ang nakapaligid sa atin. Nako. At hindi mo sa 8 islands ang ginawa nila. Dumami they have destroyed, they have destroyed around 200 hectares. Ay, 9,000 hectares. Or something like that. Basta malaking-malaki na ang nakuha nilang lupa para gumawa ng island that is sufficient to create
an airstrip sufficient to become a port pag nasisira ang mga barko nila, sufficient to become military installation ng kanilang mga sundalo. Ay, naku, Diyos ko. Ay, nako. Kaya kami, US Pinoys for Good Governance, sige na lamang ang aming pagsigaw sa harap ng China Embassy. China, get out. What do we want? China out. When do we want it? Now. At, inumpisahan namin sa mga social media, boycott China goods. Dahil sa pag bumibili tayo ng China, we are adding to the strength, military might of China. Ano ba? Wala na ba tayong puso? Wala na ba tayong pagmamahal sa ating inang bayan? Yun. Yun ang laban natin. Yes, oho. Miss Loida, karamihan ng tinda ngayon sa Walmart, puro mga China. Yun na nga ang problema. Karamihan China. Pero, meron din, lalo na sa baro, hindi lang naman lahat made in China. Merong made in Bangladesh, made in the Philippines, made in Ceylon, made in Malaysia, made in Vietnam, made in Guatemala. Pag mga baro, mas maraming choices. Maraming choices. Pag baro, oo. Pero sa ibang lugar, sa ibang mga other things, talagang kopo-kopo, kuhang-kuha ng China. Yes. Lalo na mga tennis shoes, mga sneakers, puros made in China. Yan ang magagawa natin. Yun ang gusto ng ating mga anak, mga apo. At saka yung mga laptop ho natin, mukhang doon na rin ginagawa. Kalahati, yes. Oo. Galing sa maraming lugar, pero karamihan, laptop ng Apple. Kaya hindi na ako bumibili ng Apple, Android na ako. Android na ako ang binibili nyo. Oo, yes. Oo, ganun. We have to be conscious na oras na tayo bumibili ng China, we are supporting the aggressiveness, the bullying tactics, the invasion of China with the Philippines. Bakit hindi mo tanungin, bakit nila gustong kumunta sa atin? Because in 2000, during the time of GMA, President GMA, in 2008, there was an agreement between Vietnam, the Philippines, and China that we will explore. Ano ba talaga? Meron ba diyang talagang gas? Yan ang pinag-uusapan dyan. Yun. Nakadiskubre dahil sa wala namang pera ang Pilipinas, wala namang pera ang Vietnam. Ang mga instrumento na ginamit ng pag-exploration na yan, siyempre China. China ho. Kaya anong nakita nila? We have 5 billion barrels of oil. And we have trillion cubic feet of natural gas. So, kailangan ng China ang energy kasi they have 1 billion people. Ayun, sabi nila, ito na, mahina naman Pilipinas. Hindi naman tutulong din ang Amerika. Kunin na natin. Yun ang nangyari. Miss Loida, bakit hindi ho tutulong ang Amerika sa palagay nila? Hindi naman. Sa palagay nila, kasi akala nila, mahina na ang... Umalis kasi tayo sa Iraq. Umalis tayo sa Afghanistan. So, sa palagay nila, ayaw na ng mga American public ang labanan to go to war. Ayaw na nilang mamatay ang kanilang mga anak, mga sundalo. So, they are, ano bang tawag dito, parang hinahamon ang Amerika. Buti naman, nagpadala ngayon ng Amerika ng the 7th Fleet, ayan, paikot-ikot dyan sa west side, sa West Philippine Sea. But hindi pa rin tumigil ang pagpagawa ng mga isla ng China. Hindi pa rin tumitigil. Ngayon, ang ating ginagawa, dasal na lang tayo dahil sa we are a people of faith. So, anong nangyari? Unang-una, nag-pack ang kanilang market. Lumagpak ng maigi. They lost trillion dollars. Several trillion dollars ang nawala. Umakyat ng konti. Ngayon, itong week na ito, bagsak uli. Ayan, sige. Kamusta naman ho ang ginagawang paglaban ng mga Pinoy dito sa mga product ng China? Meron ho bang mga activities na nangyayari ho? So, ngayon? Wala, puros individual. Kasi ang problema natin, marami tayong business interest din. Nakasama natin ang mga Chinoy, not that we are against our fellow Filipino na of Chinese heritage. Pero marami silang hiniraman sa China government, sa China mismo. Okay, so their interests are intertwined with the China interests.
At kung sino man sa mga politician ang nagsasabi na bakit tayo hindi makipag-usap sa China, let us make an agreement with them, is talking with a forked tongue, sinasabi ng mga American Indians, Native Americans. Kasi oras na umupo ka, dahil sa alam ko ginagawa ito, o ilang beses nang ginawa or tried, Secretary Albert Del Rosario wanted to sit down several times with China on his counterpart as a foreign minister. Hindi pa nakakaupo ang gusto ng China. All right, you have to admit na we own all of West Philippine Sea. Anong klaseng salitaan yun? Sino naman ang loko na makikipag-usap ang unang kanilang gustong i-admit natin na wala tayong karapatan sa ating sariling Philippine Sea. So that could be no discussion if that is the first thing out of their mouth. So kung sino man ang politician sa Pilipinas ang nagsasabi, let us arrange with China, pinagbili na ang kaluluwa ng Pilipinas. Beware of that. Beware of that candidate. Kamusta naman ho ang mga kalagayan ng mga kapatid nating Chinoy tungkol sa labang ito ho? They are quiet. Wala. At saka hindi ko naman ibig sabihin na mga Chinoy lamang ang quiet. Lahat quiet. Ang presidente lang nagsasalita. Lahat ng ating politicians walang sinasabi. Walang sinasabi ang mga politicians natin. Lahat po quiet. Anong dahilan? Bakit quiet sila? May nadidinig ka ba? Ng mga sinasalita ng ating mga politicians? Wala. Samantalang yung presidente natin, doon sa zona niya, parang sabi niya talagang hindi pa sasakop ang Pilipinas at talagang ilalaban daw niya. Salita lang yun. Talagang ilalaban niya. Unang-una pang zona niya, sinabi niya, pag tumugtog sila sa Recto Bank, para nang tumugtog sila sa Rojas Boulevard, parang gano'n ang sinabi niya. Okay? So, consistent yun. Consistent. At saka, hanggang ngayon, consistent. Hindi siya nakikipag-usap dahil so yun lang unang sasabihin ng China. All right, if they're going to agree, you have first to agree that we own all of West Philippine Sea. Ano tayo? Ulul? Pero paano yun ang laban natin. Yan ang laban natin. Paano ho kapag dumating na yung desisyon ng United Nations? Ano ho ba yung mangyayari niya at hindi in-honor ng China? Ayan, yan ang pinakamalaking $24,000 question. Kasi ang Amerika wala ding sinasabi. Of course, we have a mutual defense agreement signed in 1950s pa. Kapag may in-attack tayo, when we are militarily attacked, America is duty-bound to come to our aid. Pero yung attack na yon did not include invasion by trickery. Hindi naman, gumagawa sila ng island kasi sinasabi nila, sa amin ito, may karapatan kami. So when the United Nations say, wala kayong karapatan dyan, alis kayo, the United Nations has no military arm. So yun ang karat question, $24,000 question. Ano ang gagawin ng Pilipinas? Nabasa ko lang ngayon na this coming year, pag ang ating allocation for military, better Coast Guard cutter and police, dadagdagan ng $500 million. So, ilang billion yan in pesos. So, sa palagay ko, nag-uumpisa na rin ng presidente na dagdagan ang ating Coast Guard cutters. Na hindi lamang second hand na binigay sa atin o pinagpili na ng Amerika sa atin. Sa kulang na kulang tayo ng Coast Guard ships. Yun. Pero meron... So, ewan ko, that's a frightening thing. Ano ang gagawin ng Pilipinas
when the United Nations rule in our favor. Yes. Oo, parang delikado ho yata ang ating mga Pinoy dito kung ano man ang mangyayari. Pero may mga bansa ho tayong mga kumakampi sa atin, di ba? Yung mga taga-Asian. Yes, nag-uumpisa na sila. The world community is starting to take note of what China is doing. Okay, so magkakaroon ng international opprobrium o kaya condemnation of China. Pero, alam mo, sa China, might makes right. Malakas kami. Pasensya kayo. Para bang hindi nila naiintindihan the lessons of history? Modern history. Tingnan mo, during World War II, una Japan, gusto kunin lahat ng Asia so that they can establish this Asian co-prosperity sphere. O, di natalo sila. So namang Germany, nung na World War II, this is malapit ako all the way to Spain. Lahat. O, kitalo din sila. So, ewan ko kung bakit hindi nag-aaral ng history itong si Premier Xi Jinping. Oho. To think na malapit ho ang China sa atin, kung sino pa yung malapit sa atin, eh, yun ang magiging kalhabang pa natin. Yes. Pero alam mo, ito din ang isang problema. Ang nagpapahiram ng pera ang China sa atin. Not with the government, but with many businessmen. Okay? And they win contracts. So, yun ang yun ang that's the two-pronged attack of China. Okay? Bigyan, pahiraman ng pera, we will build their infrastructure, pero ito naman ang sakal naman tayo, hawak naman tayo sa leeg. Oo, yun ang mahirap po. Kasi ang problema kasi na-allow ng Philippine government lahat. Kaya tayo, makaabang na lang tayo ano mangyayari mo. Pero I really call every one of us na nakikinig sa iyong radio, Ogie, to start thinking very seriously pag pupunta sa supermarket. Do not buy anything made in China, lalo na sa pagkain. Ako, malasog pa kayo. Yeah, maraming teke. Yes. Sa mga baro, okay? Bumili na kayo ng made in the Philippines, made in Bangladesh, made in Morocco. Huwag lang made in China. Do that. That is your own sign of sa manlulupig, di ka pa sisiil. Kaya nga ho, ayan, dapat huwag natin i-patronize ang mga China made in China para at least made in China. Boycott. Yes. Boycott natin yan. Oo. Wala ho ba tayong malawakang activities para sa mga susunod na araw para lalo tayong maingay dito sa Amerika? Well, noong July 24, that was the third anniversary when China unilaterally declared lahat ng West Philippine Sea, ang tawag nila tayo, we call it West Philippine Sea, but really the Spratly Island, that is part of China. So, we protested in front of the China consulate here in New York, doon din sa Los Angeles, doon din sa San Francisco, at sa Saipan. Okay, and in the Philippines, nag-rally din sila sa Pilipinas para to put down, to denigrate, and to call attention to the Filipinos in the Philippines and abroad that we have to fight China in the best way we can through our pocketbook. Boycott China goods. Mm-hmm. Yes. Ano naman ho ang ang masasabi niyo tungkol sa SONA ho natin ni President Pinoy na the President is enumerated na ko, salamat na dahil sa naging presidente siya at wala siyang tuwid na daan. Kahit naman sabihin na may mga iskwatan din ng konti, but basically tuwid na daan, we are building roads and bridges and hospitals
in all parts and airports in all parts of the Philippines. Okay? Katapos, nagkaroon na tayo para sa mga pobre. We give conditional cash transfer. Ibig sabihin, pag pinapaaral mo ang iyong mga anak, ibigyan mo sila ng mabuting pagkain, nagpupunta ka sa ospital kung ikaw ay kung ikaw ay pregnant, okay, buntis, then the government gives you 1,500 pesos a month. Ang laking tulong nun. So bumaba na ang number of percentage ng mga Filipinos na hindi na nagugutom. And ngayon, we are still investment grade pag tayo humihiram in the international market dahil sa kailangan natin para sa ating mga infrastructure, mababa na ang sinisingil nilang interest kasi as far as they're concerned, investment grade na tayo, we are reliable, we will pay our debt. So, yeah, maraming kabutihan ang ginawa ng presidente. Kaya nga lalo na yung mga mataas na yung dividendo na nakukuha na natin ngayon compare noon at pati yung sa tax na nakokolekta mataas na rin nga daw ngayon. Yes, umakit na. Stricto na. Dahil si Kim Menares, napakagaling. Tinakot niya. She went after a prominent lawyer yata and the artist, lahat ngayon nagbabayad ng buwis. Which is good. Dahil sa, our government takes care of the education. Dinagdagan na din ng presidente ang ating pag-aaral. Hindi na lang 10 taon, kundi 12 years. So we are equal to the rest of the world. Kasi for their education, from grade 1 to grade 12, tayo lang ang hanggang grade 10. Oo nga Kaya kailangan natin talaga nagdagan din yung Pero Miss Loida, meron na ba kayong napipisil para sa susunod nating presidente? Well, I'm campaigning for Marojas. Marojas Marojas. Sabi ng ilan, ako hindi mananalo yan. Well, pag sinabi mo yan, hindi ka boboto, you are saying what is becoming real. But I am for him because I know he is going to continue the good work that our president is continuing. 6 years is not enough for a good president. Kailangan dagdagan pa ng another 6 years and another 6 years. So para sa akin, Noynoy should be followed by Marojas. Marojas should be followed by Grace Poe if she will agree to be the vice president of Marojas. Ewan ko kung anong mangyayari sa kanya. Kay Grace Poe. That would be perfect. So 18 years of continued economic expansion with good governance. Walang nakawan. Walang kawatan. Yan ang kumbaga, yan ang napipisil nyo para sa susunod nating presidente Yes, dahil sa, alam ko, sasabihin ako, mababayaan, mas mataas yung isa. Pero, ang isipin natin, ano ang mabuti para sa Pilipinas? What is good for the country? What is good for the country is someone who has integrity, hindi magnanakaw, who has shown by his life. Okay? Anong track record niya? So, hindi lang niya sinasabi si Marojas, pero siya ang nag-umpisa nung siya ay Secretary of Trade and Industry under GMA. Siya nag-umpisa ng call center, business processing. Tingnan mo, ngayon, it brings in $15 billion to the Philippine economy. Tayo na ang number 1 in call centers, nalampasan na natin ang India. Pero he is very humble, itong si Marojas. Siya din ang nag-umpisa ng alternative medicine, mga vitamins, supplements, ganyan. Siya din ang nagpapasa, he brought that up. So hindi lang siya masyadong, ang PR niya hindi siya magaling, pero ang alam ko, ang puso niya ay para sa Pilipinas.
May mga nagsasabi ho kasi parang yung winning chance ni Mar Rojas parang mahina compare kay Binay na baka siyang manalo si napakaaga pa. Noong tumakbo si Fernando Poe against GMA, ang baba-baba ng GMA, ang taas-taas si Fernando Poe. But by the time election came, panalo si GMA. Of course, sinabi nila, hello Garci, dinaya. Dinaya ng 1 million. Pero ang tunay na numero is around 300,000. Panalo si GMA. Panalo pa rin si GMA. Talo talaga si Fernando Poe. Nga, ganun ho. So, sasabihin nyo yung mga polls na yan, lalo na sa Vice President last year, Mar Rojas was riding high. Jojo Binay was 2%. Oh, by the time election came, nagbaliktad. So yung sasabi, mababa ang kanyang polls, it's too early. It's too early. Pero si Grace po ba nakilala nyo na in person? We have met several times. He's very good, very clean ang kanyang persona. At yun, wala din siyang bahid. But she just came as senator. She has no experience. Well, kulang sa akin at 45, 46 years old as opposed to someone who is older. Medyo parang kulang pa. But if she becomes vice president to Vice President to Mar Rojas, then she will have 6 years of experience. Hindi basta-basta na tatakbuhin mo ang not that she's very intelligent, she's very bright. She has good common sense. But why do it now? Can you not wait and learn better in 6 years? Sa akin, yun ang aking argument. Okay, why a hurry? Why do you have to hurry? Why now? Ganun pala ho. Yung pala ang nyo, Kingster Mar Rojas. Yun ang payo ko sa kanya. Vice President to Mar Rojas, so you have 6 years of experience, and then President Grace Poe in year 2028. Sino ho ba ang malakas dito sa mga Pinoy natin dito sa banda nyo ho? Diyan sa lugar ninyo, Miss New York, sa New York. So mga nakakausap niyo hong Pinoy, sino ho ba mas maraming nakakapisil para sa presidente? The presidente, well, I move around circles that we think alike. Nobody here wants to vote for the other one. Wala pa akong nakakausap na dito sa New York that will vote for another one. Why? Kasi we do not depend on our politicians for our job. We think independently tayong mga global Filipino. That's why I advise everyone who is now an American citizen and have not taken in their Filipino citizenship, please call the Philippine consulate at sabihin nyo, I want to get back my Filipino citizenship. I want to reacquire it. So you can vote in May 2016. Unfortunately, if you don't act now, you only have 2 months left. August, September, October, 3 months pala. Because by October 31, closed ng registration to vote. Ganun pala ho. Oo. Yes, I recommend everyone who is naturalized American citizen to take back, reacquire your Filipino citizenship. Call the Philippine consulate. Miss Loida, maliban sa China issue, ano pa ho ang mga advocate na nilalaban niyo ho? Well, ako sa akin, dahil sa nag-umpisa na naman ang ating military, the U.S. is coming to the Philippines more often now because of this China issue, itong pivoting towards Asia. They can use our bases all over the Philippines. American servicemen yan, magkakaroon na naman ng aberrations. Hindi mo maiiwasan yan. Mga Filipina will bear children of American servicemen and they are American citizens. So I'm fighting for the Americans that will be born or that have been born and that will be born. They should be given American citizenship.
Yes, Oh, that's good. Miss Loida Nicolas, maraming salamat po sa pagbibigay Okay, niyo thank ng you also. last few words Yes. para sa mga Pilipino rito hong nakikinig dito sa buong Amerika ho. To San Diego. Oh. Well, I already said it again and I'll repeat it. You have at stake in the Philippine election. Kahit na lahat na kayo'y narito, wala na kayong nanay, tatay, kapatid sa Pilipinas, you still should care for the Philippines because it is who made us. We are Filipinos in our heart. So please register for the Philippine election by getting back your Filipino citizenship. Registration for voting ends in October 31. Yan ang aking payo sa kanila. And regarding China, boycott China goods. Huwag na kayong bibili pag made in China, please. Paglaban. At saka how about yung mga buffet, mga China buffet? Hindi. We are not against Chinese food. Hindi kasali. Hindi kasali on Chinese food. No. Chinese food is here. Yung mga binibili nilang pagkain ay dito. Okay? Pag punta kayo sa supermarket, pag sinabing made in China, wag yung bibilhin. Baka mamaya, tuna fish kunyari yun, pero yung pala butiki. Oo. Kaya nga, mga peke ang makukuha lang at malalason lang. Oo. So boycott China goods and register for the Philippine election before October 31. Okay. Yun ang aking payo sa inyong mga kababayan. Alright? Okay, thank you very much, Miss Loida Nicolas Lewis. Hanggang sa susunod ho. And my name is, ang pangalan ko is hindi Loida Nicolas. Maiden name ko yan. I'm Loida Nicolas Lewis. My husband is Reginald Lewis. Yes, Miss Loida Nicolas Lewis. Lewis. Okay, thank you very much, Okay, thank you at maraming salamat. Miss Loida, okay, bye-bye po. God bless you. God bless you. Mabuhay ang Pilipinas. Okay, thank you po. Okay, bye-bye. Yes, yan po si Miss Loida Nicolas Lewis, ang nakausap po natin sa Radyo Pilipino Amerika at magbabalik lang tayo makalipas ang ilang saglit. Ito po, para po sa inyong lahat to. Yes, balik tayo dito sa Showbiz Watcher Show, di ba? Nakausap natin si Miss Attorney Loida Nicolas Lewis. Oo. Talagang napakatapang na talaga niya, no? Talagang galit na galit siya sa mga talaga. Magandang mga adhikain niya. Kaya nga sabi ko sa iyo, OG, inahangaan ko yan kasi nakilala ko rin siya basta na-interview din siya somewhere. Napanood ko yung interview sa kanya and I said, oh my gosh, she is. Oo. Kaya lang hindi ka na nakapagtanong sa kanya, tinatanong kita. Hindi kasi pinakikinggan ko talaga yung mga sinasabi niya. And then, I'm putting it to my Facebook. Inaano ko rin siya. Sabi ko. Kumbaga, documented ko rin siya sa Facebook. Para yung mga nasa Facebook, malaman nila kasi minsan yung ibang ka-friends natin, ka-FB natin, hindi nila alam yung mga ganitong nangyayari. Wala silang time makinig, so baka sakaling sa Facebook makita nila kung ano nangyayari. Mabasa nila kung ano talagang nangyayari. Kaya pala nang inaano kita, sinesenyas kita na Sonic. Kita mo busy. Oo, busy ka rin. alam mo si Attorney Loida, medyo, kasi bigating tao yan, medyo kinakabahan din ako sa mga tanong ko. Baka magkamali ako ng tanong, di ba? Mahirap din. Kasi nag-aaka Kaya nga, syempre, kaya nga, tinatanong kita straightforward yung taong yan. Oo nga, kaya nga, inaano kagad kita, sinesenyasan kita kung sasakali. Sabi ko, sige na, God, umaano na ako kasi ma-agree ako dun sa mga sinasabi niya. Yes, oo. So, ngayon ba, ikaw ba, nakikisama ka rin ba yung sa boycott mga China product? Oo naman. Kasi karamihan dyan, kaya alam mo kaya nagiging matigas ang China. Kumbaga, hinahawakan na tayo sa liig. Kasi, we allow them staying in the Philippines. Sino ba ang pinakamalaking business
entrepreneur sa sa Pilipinas, ang China. Makita pumunta ka sa sa Baclaran, kung saan, Quiapo, ganyan. Lahat ng items dyan China. Hindi mo ba alam, ito nangyari sa akin. This school year to, mamimili ako ng notebooks. Siyempre doon nasa store na yan, mamura kasi puro sa China. And then nagsuplada sa akin ng China. Alam mo talagang nagmura talaga ako. Minura mo? Minura ko talaga. Huwag ka kakong ganyan. Tandaan mo. Sabi ko, natatangkilik lang kako yung mga product ninyo. Pero, tandaan mo, huwag mo kami igaganyan. Kasi, country namin ito. Hindi ikaw country. Ikaw na nga kumikita sa amin, ikaw pa itong galit na hindi ka marunong umasikaso ng customer mo. Talagang lahat ng namimili na patanga. Napatanga, talagang tinayuan ko siya sa harapan. Pero ito yung mga sinasabi mong galing China talaga na hindi marunong magtagalog, hindi ito yung mga Chinoy. Yung mga kapatid nating Chinoy, mga halong Pinoy na yun, kaya tawag natin doon mga Chinoy. Ito yung pinapagalitan mo, talagang pure Chinese talaga to. Kasi ang salita nila on that store is Chinese. Chinese talaga. Chinese talaga, so, hindi sila mga Chinoy. Iba kasi yung mga Chinoy natin. Oo. Yung mga Chinoy natin dito, mga half Pinoy yan, half Chinese, kaya medyo... Pero ang sa akin, OG, still doon pa rin sila, yung mga Chinese citizen na yan. Tapos, yun na nga, bakit lahat na lang halos na product sa atin, puro made in China, made in China, made in Kasi China. Nga, ang mumura ng, ng product ng Chinese, di ba? Ang mumura kaya lang, walang warranty at saka madaling masira. Alam mo kasi, hindi naman kasi talaga sila original. Kaya ang mumura. Kumbaga, yan na yung mga reject nila dinadala rito, doon. Kaya nga ang mumura Alam mo bang kahit cellphone nga, mura din mga cellphone nila na ginaya lang nila ha? Oo. Hindi talaga mga original ginaya lang. Talagang kumbaga peke dati. Sinabi mo pa. Kaya nga oo. Kaya at least nakausap natin again for the second time around of si Miss Lloyd Nicolas Lewis para at least malaman natin kung tuloy-tuloy pa rin. Pero alam mo pala, wala pa lang nagsasalita sa sa Pilipinas na against Chinese, kundi yung presidente lang daw. Yan ang napupunan niya. Ano masasabi mo rito? Kaya dapat, alam mo talaga, talagang i-push na maging representative talaga si Attorney Lloyda Siya ang talagang palaban. Talagang palaban to. Pero alam ba, papunta siya ng San Diego. Oo. Ay, gusto ko siyang makilala. Gusto mo siyang makilala. Yes. Oo. Kasi isa rin to sa mga famous personality dito sa sa Amerika. Yeah, marami kang matututunan diyan sa kanya talaga. Alam mo bang attorney pala to sa Pilipinas. Pero nang dumating siya rito sa Amerika, pinag-aaral siya. Ayaw niya mag-aral. Kumbaga, para daw pumasok sa test. Hindi siya nag-aral. Pero, alam mo, pinagpipilitan niya na lawyer siya. Pero, alam mo, naipasa niya yung test. Nandito sa lawyer. Na hindi siya nagkaroon ng additional units. Talagang ganyang karunong yan. Matalin mo nga siya kasi talagang hinangaan ko to kasi meron akong na interview sa kanya. Talagang sabi ko, wow. Hanggang sa may mga column na siya naging interesado ako, tinignan ko. Tapos doon ko nakita yung mga properties niya na kung kanino siya married, kung ano nangyari sa marriage niya, ganyan. Ang husband nito, pass away na. Pass away na nga. Tapos, according dun sa internet, ang net worth daw nito is $600 million. Naku, napakalaking bahay niyan. Oo, $600 million. Sabi ko nga, kung pupunta ako ng New York, sabi ko,
Asan na yung address niyan? Kahit na mag-drive around lang ako, titignan ko lang talaga yung place niya. Talagang, isa sa pinakamayaman na Pilipino rito sa Amerika. Tapos nasa New York pa, di ba? Sa Amerika. Sabi ko, kailan kaya ako magiging ganyan? Pero ang maganda dyan, pinagbigyan niya tayo na makausap natin siya dito sa Showbiz Watcher Radio Show, di ba? Yeah. Oo. Isang napakalaking tao na kagaya ni Attorney Loida Nicolas Lewis, talagang napakagandang nangyari ho to para sa Radyo Pilipino Amerika na ma-interview natin siya. Hindi na kumbaga pero anong oras na, diba? Anong oras na sa New York niyan? Mag-aalas 2 na sa New York yata or what? 12 hours? Magti 3 hours na. Oo, 3 hours. Magti 3 o'clock na. Magti 3 o'clock na, biro mo. Pinagbigyan niya tayo even though it's only a phone patch. Pero awake na awake siya. Siguro inaantay din niya. Oo, inaantay din niya para kasi nga meron yata siyang meeting kaya gabi na rin siya dumating. Pero at least pinagbigyan niya tayo na makausap natin siya at ma-interview tungkol sa mga laban sa China na nilalaban ngayon. Oo, talagang kinakampanya pa talaga niya. So, talagang i-boycott natin ang China goods. Oo, until now. Yeah. Oo. Kaya dapat yung mga kababayan nating Pinoy dito sa Amerika, especially dito sa San Diego, na tayo bibili ng mga product na Chinese. Hindi lang dito sa Amerika, lalo na sa Pilipinas. Oo, lalo na sa Pilipinas din. Oo. Pero ang hindi pala pwedeng i-boycott yung pagkain, yung Chinese food, kasi naman, yung buffet. Yung pagkain niya, kasi naman pagkain, hindi lang naman kasi China ang lumuluto. Marami ding kaya okay lang yung Pero ang kumikita ron Chinese, di ba? Hindi naman. Ang may-ari ng Chinese? Hindi naman. Kasi may mga Chinese restaurant na owned by Filipino, owned by ibang race, gano'n, ibang nationality. Kasi siguro inaano nila na marami rin kumakain ng mga, kasi nasa pagkain din sarap din ang pagkain. Masarap nga ang pagkain, kaya nga, alam mo ba, ako nga mas gusto kong pumunta sa Chinese buffet. Dako, talagang, pag Chinese buffet, talagang, ang mata ko, laki-laki. Kasi ang dami-dami makakain doon, unlimited. Yeah, unlimited. Eat all you can. Oh my gosh, di ba? Kaya doon, alam mo, doon hindi ako kumakain ng kanin pag nasa Chinese buffet ako. Bawal ang kanin kasi ang kanin nakakabusog. Oo. Ako yung na lang. Hindi ko, ako din, ganun, hindi. Ang pinakakanin ko dyan is like yung mga gulay-gulay na. O kaya pansit. Yeah, noodles, a little bit. Pero yung kanin, ay nako, pag kumain ka ng maraming kanin, mabubusog ka kagad yan. Lugi ka. Lugi, di ba? Pupunta ka ng buffet, hindi lang makain ng kanin. Lahat yung ng kanin. Kaya nga ako, talagang mabubusog ako sa ulam. Lalo na yung mga hipon. Yes. Ako, hindi nilo sa hipon. China buffet, ang hipon, hindi naman lang Chinese goods yan eh. Oo. Ang lang naman yung noodles. Pero yung minsan yung ibang noodles kasi, ginagawa na nila sa San Francisco o kaya dito sa US yung mga ibang noodles ng Chinese kasi alam na nilang gumawa. Oo nga, kaya nga. Kaya nakakatuwa nga dahil pa nga si parang talagang galit. Parang may sinabi siyang di ba? Yeah, eager talaga siyang please boycott it. Oo. Ganyan. Yeah, I'm sure matutuwa si Arthur Probadora de la Rosa na isa sa mga listeners natin na nakikinig din dito. Pati si June Samudjo, ang DJ natin na nakikinig pa rin sa atin. At least nakausap na natin siya ng tuloy-tuloy at mahirap din kasi kapag sa telepono minsan although mabait naman si attorney, siyempre mahirap din na magkamali ng question. Pero 'di ba si Attorney Kapunan nga nakausap din natin, matapang din. Oo, matapang din sa Attorney Kapunan. Talagang seryoso rin sumagot noon. Pero itong si sikat na sikat kasi to si si Attorney Loida Nicolas Lewis, kaya pinagkakaguluhan talaga siya ng gusto. Ganun naman kasi ang personality ng mga attorney, talagang they're tough. You have to be tough.
Yes, oo. Kaya nga. Kung kaharap mo yung mga kliyente o sinong ano dyan, talagang maging tough ka talaga. Sayang lang talaga, OG, hindi ko nakamit yan. Oo. At saka sayang din at hindi ka naman lang nagtanong sa kanya, pinabayaan mo lang ako magtanong ng Hindi kasi dinodocumented ko siya. Talagang Tapos, inaano mo. gusto kong i-ano din sa mga ka-Facebook. Kasi minsan kasi ang Facebook, nasa Facebook, kung saan na lang sila kung ano-ano sa Facebook nila, hindi na sila wala na silang time baga sa mga news, ganyan. Nandyan na lang sila sa Facebook, baka sakaling sa Facebook, makita nila. Kaya minsan, yung dapat i-share ko para malaman nila kasi mag-share ka ng mga something na may educate mo sila. Ganon yun. Pero Marlene, batiin mo muna yung mga ka-Facebook mo dyan na hanggang ngayon ay nakikinig pa rin sa atin kasi ang oras na natin is 11:57. We have only 3 minutes more at matatapos na po tayo. Oo, para mabati naman sila at masabi ang mga pangalan nila. Alam mo, maganda yan pag nababati ang mga pangalan nila, gustong-gusto nilang didinig ang boses nila. Ang pangalan nila, hindi boses. Okay, ito na, sandali lang. O, binabati ko nga pala yung mga nag-likes dito sa FB, sina Fe de la Torre, Ian Gabriel Munoz, Elmo Nilo, Jaya Rose, Halves, Georgina Sumaginsing Siva, Maria Dolph, Rolly Pamplona, Willard Reeves, si Pinky, at Jackie Dayuha. Yan na naman. Wow, si Jackie. Nandiyan, nakikinig. Oo. Alam ko nakikinig yan. Nakikinig na naman si Jackie. Since controversy. Oo. Ang mahilig sumayaw ng sumayaw. Sinabi mo. Oo. Siyempre, hindi rin nagpatalong Merlin. Sumayaw din ang sumayaw. At isa pa, yung mga listeners ulit ng Lucky Star Service Placement. Porfirio John Esteras, Babes Esteras Soon, Pio Lagian, Jerry Diolata, Juliet Berago Contreras, Barbie Jane Villones, Geraldine Cabilian, Laila Astoras, Julie Francisco, at si Divine Nilo. Binabati ko kayo dyan, happy listeners. Happy listening to you, to all of you. Lalo pa yung may nag-like dito sa atin, kala-like lang. Sino ba to? Para masabi naman natin na hindi namin kayo iniisnab, ano? Si Helen Aguila. Na kikinig din pala siya. Happy listening, Miss Helen Aguila. So, at this point in time, it's time for us to say goodbye na ho. It's 11:59 p.m. na ho. At syempre, nandito na ho tayo sa ating pagwawakas. Okay, Merlin, magpaalam ka na. Good night po good night po. And thank you. Yes, hanggang bukas po magkita-kita tayo. Syempre, Wednesday edition ng Showbiz Watcher. Huwag niyong kalilimutan, dito lang ho sa Radyo Pilipino Amerika. Maraming salamat and good night! Bye-bye! Everyone! And good night, Marlene! Good night, Oji! Okay. Tayo doon, kain tayo. Yes, kain tayo ng tapsilog. Mag-inggit na naman, Jackie. Kain kami, Jackie. Jackie, kakain kami ng tapsilog ngayon. Mamatay ka ngayon sa inggit. Kahapon I love you, diba? Jackie.